Hi guys, May Love Tarot here. Welcome back po for your kabalaran sa pag-ibig para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Let's see, ano kaya posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw. So, if you are trying to manifest something or someone into your life, pwedeng mangyayari na yun sa mga susunod na mga araw. And then, we have here the Knight of Coins, so may paparating sa inyo. Kung may minamanifest kayo na tao, yun yung darating. Kung may minamanifest kayo na pagkakaperahan or pera, pwedeng yun din yung darating. Okay, and then we have here the Page of Wands. So, asahan mo na makakatanggap ka ng mensahe or balita about dito sa paparating na ito. And then we have here the Four of Cups. So, pwedeng na-miss ka nitong tao na to, kaya siya manunumbalik sa'yo. Okay? And then we have here the Page of Coins. So, parang meron siyang i-offer sa'yo or i-propose sa'yo na parang magiging matutuwa ka doon sa proposal nitong tao na ito. Na it has something to do with your future together. Okay? And then we have here the Knight of Swords. Parang meron siyang mga gusto na mangyari na ikakabuti ninyong dalawa para sa inyong future together. Okay? It can be a partnership. Okay? Or a relationship nga kung saan magiging mas committed siya towards you. And then we have here the Ten of Coins, of course. Parang ang goal is magkaroon ng happy relationship, happy family. Okay? Or siguro parang to settle down na, to have kids, ganyan. Or basta mabuo yung pamilya nyo, maging masaya yung pagsasama nyo. And then we have here the Page of Swords. And then we have here the Eight of Cups. So parang yung iba sa inyo gusto rin niya na magkaroon pa kayo ng isa pang anak or magkaanak kayo, at parang feeling niya yung kulang sa relasyon ninyo, or pwedeng yung hinahanap-hanap niya, yung gusto niya na makamtan or mangyari sa relasyon ninyong dalawa. Okay, and then we have here the Justice card, and then we have here the Seven of Swords. So, parang sa kanyang pagbabalik, handa niya na itama lahat ng mga ginawa niyang pagkakamali, at parang nagigilty siya sa kung ano yung nagawa niya, kaya gusto niyang bigyan ito ng hustisya. And then we have here the Knight of Wands. So, nakikita ko dito is magiging showing niya sa mga susunod na mga araw. Talagang kumikilos siya. Hindi lang siya puro salita this time. Kung dati parang puro lang siya pangako, ngayon parang ginagawan na niya ng paraan para maisakatuparan yung mga pangako niya na iyon. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio. Okay, let's see. Ano kayang posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here Justice card. So, parang makakamtan mo ang nararapat. Okay? Parang
the truth will be revealed to you. Ganyan. And then we have here the Hermit, na parang merong magkakaroon ng realization. Mas may mabubuhay muli or may magpaparamdam muli sa'yo na parang natauhan na itong tao na ito at parang handa na siya na itama yung kanyang pagkakamali or umamin sa iyo. Okay? And then we have here the Ace of Wands. So gusto niya na magkaroon ulit kayo ng new beginning, and maybe na-realize niya na kailangan na umamin muna siya, kailangan gawin niya muna yung tama bago magkaroon ng pagbabago sa relasyon ninyo at bago na maging kayo muli. Okay? And then we have the Six of Cups. So definitely this is someone from the past na gustong makipag-reconcile with you. At yeah, reconciliation. And then this one is yung parang commitment ninyo, yung engagement ninyo, or yung sign na ng relationship ninyong dalawa. Okay? And then we have the King of Cups. So mahal na mahal ka nitong tao na ito. And then we have here the Tower. So parang gusto niya na maayos yung nangyari between the two of you. Siguro masyadong naging magulo dati. Ang dami talaga niyang nagawa na mga pagkakamali na gusto niya na baguhin, ayusin. Okay? And then we have here the Five of Coins, the King of Wands, and the Hangman. So, napagtanto talaga nitong tao na to na parang napaka-passionate nung feelings niya para sa'yo. Na-realize niya kung gaano kanya kamahal nung mga panahon na inabandon na kanya or nung mga panahon na mag-isa siya. Okay, kaya siya parang natauhan at gustong bigyan ikaw ng hustisya. Okay? And then you have the Strength card and the Ace of Coins. So, hihingi sa'yo ng forgiveness or hihingi ng patawad sa'yo ang tao na ito at i-offeran ka nito ng committed relationship. Okay? And then we have the Lover. So, ayun na nga. Magiging lovers kayo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces. Okay, let's see. Ano kayo posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw? Ano kayong posibleng pagdaraanan? Merong movement dito. Parang merong paparating sa inyo na tao na makaka-MU ninyo or pareho kayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Okay? Na tipong parang naantala, kumbaga, yung connection ninyo na dalawa. Pero alam ninyo sa isa't isa na there is something there. Okay? May feelings, may mutual understanding kayo. Pero sadyang hindi ito umusad before. Okay? So, pwedeng mabubuhay muli yung feelings na yon or yung connection na yon, and pwedeng this time magkakaroon na siya ng progress. Okay? Kasi dati parang walang naudlot, kumbaga. Okay? And then we have the Three of Wands. So, talagang magkakaroon ng level up yung connection ninyong dalawa. And probably, sobrang na-miss ka nitong tao na to. Sinubukan niya siguro na hanapin yung sarili niya, ganyan, or layuan ka, tigilan ka. Pero, naging mahirap
para sa kanya. And then we have here the World card. So, pwede rin na yung paglayo niya na yun, talagang physical distance or long distance relationship kasi kayo. Kaya pwedeng yun yung naging reason kaya hindi umusad yung relationship ninyong dalawa. And then we have here the Ace of Swords. So, mag-uusap kayo ngayon about ano ba yung meron kayo, ano ba yung gagawin ninyo, ano ba yung mangyayari sa inyo in the future, ganyan. So, liliwanagin ninyo sa isa't isa kung ano ba yung relationship ninyo, lalo na kung dati, parang wala lang kayong label, basta MU lang kayo, ganun. Okay? And then we have here the Temperance card, the Eight of Swords, and the Queen of Wands. So, parang, this is like a soulmate connection. Kaya, it's very difficult to avoid or to get out of the situation, and nakikita ko dito yung feelings ninyo sa isa't isa, parang nagiging mas stronger siya, kaya parang mas lalong nahuhulog ka sa tao na ito. And pwedeng nag-antay lang din siguro siya ng tamang panahon to to reach out to you, kasi pwedeng nasa isang sitwasyon din siya before na hindi niya matakasan. Okay? And then we have here the Knight of Coins. So, ayun na nga. This time, handa na siya to really commit to you. And parang magiging honest siya, open siya about it. Sasabihin niya na sa'yo, kumbaga. Okay? And then we have here the Four of Swords. So, parang kinailangan lang talaga ng panahon for the both of you to be far away from each other, kasi parang hindi pa perfect timing siguro noon at may mga bagay lang na kailangan na isaayos. Pero, ayun na nga, ito na yung tamang time. Parang chill lang lahat, relax lang. Kung long distance tong tao na ito, may chance na this person will travel towards you, magbabakasyon, para lang for the both of you to be together. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.